Mga kaibigan sa Haijing, isang malaking kaguluhan ang nangyari sa Mang Niu at paparating na ang pulisya sa lugar. Mangyaring mag-ingat po ang lahat. Halika, ang inyong ice jelly. Salamat, boss. Balita ko may nag-away daw sa Mang Niu at isa sa mga sangkot ay ang pamilya Gao. Diyos ko, mahirap kalabanin ang mga yan. Bilisan nyo, huwag nating hayaang makatakas siya. Bilis, bilis! Wala akong dalang pera. Ito na lang ang sayo. Sugatan ka. Malalim ang hiwa. Mas mabuting, pumunta ka na sa klinika. Kukuha ako ng isang mangkok ng red, date zero para sa iyo, para mapuno mo muna ang nawalang dugo. Hindi ka ba natatakot na ang mga humahabol sa akin kanina ay guluhin ka? Night market ito. May mga nagpapatrolya rito mula kay Kapitan An para mapanatili ang kaayusan. Dahil umupo ka sa aking pwesto, ikaw ay panauhin ko. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa panauhin ko. Tara na, alis na tayo. Nandito siya. Halika. Ang pamilya Gao ang kalaban mo? Kilala mo ang pamilya Gao? Sino ba ang hindi? Sila ang may kapangyarihan. Sa lahat sa Haijing? Lalo na si pangalawang binata ng pamilya Gao? Si Gao Xinglo. Kung kinalaban mo siya, magaan pa nga kung kalahati lang ng katawan mo ang mapinsala. Kung gayon, hindi ka ba natatakot na kinalaban mo si pangalawang binata ng pamilya Gao? Oo, natatakot ako. Pero may mga nagpapatrolya. May batas walang maglalakas loob na gumawa ng masama. Mamaya tumakbo ka, patungo sa direksyon ng mga nagpapatrolya sa kanluran. Naiintindihan mo ba? Hoy, bumalik ka. Pangalawang binata. Nakatakas ang taong bumaril. Patawad, nahuli kami. Ikaw, si Gao Xinglo? Hindi ko siya kinalaban. Ngunit kinalaban mo ako. Maging girlfriend kita. Patawarin kita. Bitawan mo ako. Pumayag ka, pakakawalan kita. Walang hiya. Isang oras? Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Opo, pangalawang Ginoo. Napakaraming babaeng nagkakagusto sa inyo. Itong tindera, wala namang kakaiba sa kanya, hindi ba? Sa Haijing City na mayroong 20 milyong tao, siya lang ang nag-iisang babaeng naglakas loob na tumanggi sa akin. Yanshu, halika na. Ito ang maruruming damit ng dormitoryo mo sa eskwelahan. Nilabhan ko at dinala ko rito. Bakit? Ngayon na nakita mo ako, hindi ka masaya? Ilang tao lang ang pwedeng manatili sa eskwelahan ngayong taon. Sabi ng propesor, baka hindi ako makapagtrabaho rito. Ayos lang yan. Ikaw ang pinakamahusay na estudyante sa klase simula pagkabata. Naniniwala ako na sa kakayahan mo,
Kahit hindi ka makapanatili rito para magturo, tiyak na makakahanap ka ng mas magandang lugar. Pasensya na, Ruyu. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang sumuporta sa akin sa pag-aaral ko. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, magpapakasal tayo, at ako na ang bubuhay sa iyo. Hindi na kita hahayaang makaranas ng kahit katiting na paghihirap. Sige, Pangalawang Ginoo, nakita na namin ang taong nambabaril. Pero ang dalaga ng pamilyang Cheng ay nagsabi, nababayaran niya para ayusin ang problema. Tingnan ninyo, tatanggapin ba natin ang pabor na yan? Opo, Isa pa, naimbestigahan na ang impormasyon ni Miss Su. Ihanda ang driver. Pupunta ba kayo para makipagkita kay Dalagang Cheng? Hindi. Pupuntahan ko ang isang mas mahalagang tao. ang inyong Bingfen. Wow! Diyos ko! Ang gwapo niya! Boss, bigyan mo ako ng isang mangkok ng matamis na sabaw ng pulang petsa. Bawal sa akin ang pulang petsa at huwag mo na ring lagyan ng asukal. Kung ganoon, mukhang hindi mo rin kailangan ng tubig. Isara mo na ang tindahan, isasama kitang mamasyal. Bakit? Matagal ko nang pinapatakbo ang stall na ito at nagtitiwala sa akin ang mga customer. Hindi ito basta-basta pwedeng isara. Isara. Anong ginagawa ninyo? Ito ang lugar na nasa ilalim ng jurisdiksyon ni Kapitan An. Huwag kayong magulo. Oo, tama. Hindi pa inihahanda ang Bingfen na in-order ko. Nagbayad na ako. Boss, kung ganyan ka-agresibo ang boyfriend mo, hindi na ako bibili sa iyo sa susunod. Hindi. Hindi ko siya boyfriend. Kayo, huwag kayong mang-api ng tao dahil marami kayo. Ipagsasanggalang namin ang tindahan na ito. Ang dami! Simula bukas, magtatrabaho kayo sa security team ng mga GAO. Iyan ang sweldo ninyo sa isang taon. Sige, sige boss. Tutulungan namin si Madam na magsarado. Dalian ninyo, kailangang magsara na ang tindahan na ito. Bakit ninyo ako pinaalis? Pwede bang gawin ang lahat ng gusto mo dahil mayaman ka? Tama. Mabibili ba ng pera ang pag-ibig? Boss Su, sinusuportahan kita. Tanggihan mo siya. Tanggihan niyo siya. Tanggihan niyo siya! Ginto! Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa maliit na puwesto ng aming hipag. Umalis na kayo ngayon at may bahagi ang bawat isa. Sige. Mabuti. Salamat, boss. Salamat, boss. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi ko na, samahan mo akong mag-joyride. Nagpapantasya ka! Napakahusay mong kumagat, ah. Bitawan mo ako! Ayaw kong mag-joyride. Sige,
Manood na lang tayo ng sine at magbangka. Ayoko. Alam mo bang may nobyo na ako? Ano ngayon? Hindi pa naman kayo kasal. Malibang, ligawan kita? Sa tingin mo ba wala? Akong magagawa sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, kung patuloy mo akong guguluhin, ipapatawag ko ang mga reporter para ibunyag ka at bigyan ng iskandalo ang pamilya Gao ninyo? Sige. Kailan mo ibubunyag? Tutulungan pa kitang magdaos ng press conference. Bilang nobya ko, kailangan mong matutunan na sumunod sa bawat utos ko. Nananaginip ka! Kung hindi mo sasagutin ang tawag ko, pupunta ako sa bahay ninyo at sasamahan kitang managinip. Narito na. Narito na. Ano ba ito? Baka yan yung malaking mobile phone. Ano ba yung mobile phone na yan? Ayan na. Yan ay isang bagay na ginagamit lamang ng mga napakayaman. Ganoon ba yan kagaling? Napakaganda. Ingatan mo iyan. Baka magagasgas. Kapatid, anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Hindi ba't ikaw? Tang bumili nito? Tingnan ninyo itong telebisyon. Ito ang pinakabagong modelo ng Changhong, ang pinakamayamang tao sa Haijing. Alang ang gumagamit ng ganito karangyang appliances. Ang mga bagay na ito ay hindi ko binili. At pati itong mga malalaking mobile phone. Sa lungsod ng Haijing, ito ay pambihirang gamit na hindi mabili. Kahit ng mayayaman, kahit ang asawa ng mayor sa bayan natin, ay hindi pa nakagamit niyan. Baka ito ay bigay sa atin ni Yanshu, kuya? Yanshu? Siguro ito ang bigay na regalo ng pamilya Liu. Magpapakasal na kayo? Hindi ba? Hindi siguro. Siya ang nagpadala niyan? Hindi. Kailangan kong palayasin ang masamang iyon at huwag na akong guluhin. Kuya, iwanan muna natin dito ang mga bagay na ito. Huwag mo munang dalhin sa loob ng bahay. May importante akong lakad. Kailangan kong lumabas para kumpirmahin ito. Ruyu, Yanshu? Ruyu, nasa klase pa ako. Bakit mo ako kailangang tawagan ng biglaan? Mayroon ba tayong problema? Ako. Gusto ko. Ngayon na tayo magpakasal. Hindi ba nagkasundo tayo dati na kapag nakakuha na ako ng trabaho, tsaka pa lang tayo magpapakasal? Ako. Sa labas, mga mamahaling kotse ang paligid, at sa loob, eleganteng kasuotan. Iyan ang buhay na nararapat para sa isang lalaki. Ruyu, sisikapin ko talaga na maging matagumpay para maranasan mo ang pamumuhay ng mga nakakataas. Para sa akin, ayos lang ang simpleng pamumuhay. Ruyu, tunay kang napakabuting babae. Ang makasama ka ay biyaya mula sa aking mga ninuno. Kung ganoon, magpakasal na tayo agad. Natatakot ako. Baka magsara na ang opisina ng pagpaparehistro mamaya. Wala akong habol sa regalo o dote mo. Wala rin sa bahay mo. Basta ang importante ay ang pagiging mabuti mo sa akin. Tayo, magpakasal na tayo agad. Sige, Ruyu, uuwi na ako para kunin ang family register. Bukas na tayo magpapakasal. Sige. Ano? Pakakasalan mo ang nagtitinda lang sa tabi ng kalsada? Nakagraduate ka ng masteral? Ma, si Ruyu at ako ay magkababata. Para sa akin, hindi na siya nag-aral sa kolehiyo. Nagtitinda pa siya para matustusan ang pag-aaral ko. Hindi ako pwedeng walang utang na loob. Sa mababang marka niya noong high school, makakapasok ba siya sa kolehiyo? Sa tingin ko, sinadya niyang huminto sa pag-aaral para lang makuha ang awa mo at para buhayin mo siya habang buhay. Wala kaming ganyang tao sa bahay. Tayo, ang pamilyang Liu, nagkaroon ng nagtapos na estudyanteng katulad mo na isang mataas na antas na intelektual. Kaya, dapat humanap ka ng anak ng propesor para maging karapat-dapat sa iyo. Ma, paano naman ako papansinin ng propesor? Mabait si Ruyu, kaya kunin mo na ang family register. Ibigay mo na sa akin. Ikaw, nagkaroon ka lang ng asawa, nakalimutan mo na ang nanay mo, di ba? Bilisan mo, Huwag mong ilipat ang mga gamit. Masasamang tao. tumabi ka. Dali, ilipat mo itong mga bagong gamit sa bahay, pati na rin ang cellphone, ibigay mo sa akin, dalhin mo sa kwarto ko. Ako ang nakatatanda, maaga namatay ang mga magulang mo, kaya dapat mo akong paglingkuran ng husto.
Tama siya. Sakto, hindi ba naghahanap ng trabaho ang pinsan mo? Itong mga pambihirang bagay, ibibigay na lang natin sa manager ng kumpanya nila. Sa ganoong paraan, baka maayos pa ang mapuntahan niyang puwesto. Bilisan ninyo ang paglipat. Huwag ninyong ilipat. Umalis ka dyan, bilis. Tigil! Anong ginagawa ninyo? Hindi akin ang mga bagay na ito. Mali ang pagka-deliver. Ano? Mali ang pagka-deliver? Hindi ba ito ang dowry mo? Sinabi ko na, iyang nobyo mo. Anong pangalan niya, yung talunan? Si Yan Shu po. Ang yan ng Inkstone at ang shoe ng Gold House and Books. Sa madaling salita, isa lang siyang mahirap. Hindi maganda ang pangalan. Anong talunan-talunan? Alam kong wala siyang pera para bigyan ka ng ganito kagandang dowry. Ang tuition fee niya sa kolehiyo, ikaw ang nagbayad, hindi ba? Sa tingin ko, gusto niya lang magpakababae sa asawa, maging isang linta. Tio, si Yan Shu ay isang mataas na pinag-aralan. Hindi siya ang pretty boy na sinasabi mo. Nagpa siya na kaming magpakasal ng walang anumang material na bagay. Walang kasal? Ikaw, isang dalagang birhen. Nagmamadali kang lumapit sa kanya ng libre, ha? Lumabas kayong lahat at tingnan. Lumabas kayo at tingnan mga tao. Ang babaeng ito, isa lang siyang panggastos. Bilang anak na babae ng matandang pamilya Su, inalagaan ka ng pamilya Su ng mahigit 20 taon, hindi mo man lang naisip na humingi ng mas maraming dote para makabawi sa amin? Gusto mo pang magpakasal ng walang dote? Bilang mga nakatatanda, hindi kami papayag. Mula nang mamatay sina nanay at tatay, huminto na ako sa pag-aaral noong high school para magtrabaho. Sa loob ng napakaraming taon, wala kaming ginamit na kahit isang sinulid sa bahay ninyo na hindi kami kumain ng kanin sa inyo ng libre. Ang mga bagay-bagay ko, wala kayong karapatan na manghimasok. Ang mga lapida ng mga magulang mo, nasa bahay dasalan pa rin ng matandang pamilya Su at sinasamba. Gusto mong magrebelde. Bagong lipunan na ngayon, may kalayaan sa pagpapakasal. Kung sino ang gusto kong pakasalan, kung hihingi ba ako ng dote o hindi, lahat iyan ay sarili kong desisyon. Anong sarili mong desisyon? Ang bakuran na kinatatayuan mo, yan ay ari-arian ng pamilya Su. Nakatira ka na dito ng libre sa loob ng maraming taon. Gusto mo pa ring magpakasal ng walang dote? Mrs., hanapin mo ang kanyang birth certificate. Ngayon, ako ang magdedesisyon. Ipapagkasal ko siya kay Zhang Luzi na handang magbigay ng dote. Ikaw, Itong si Zhang Luzi, mabait na tao, pangalawang kasal na niya, at marunong din siyang maging maalalahanin. Sabi niya, kung mapapakasalan ka raw niyang ganyan kaganda, bibigyan niya kami ng 10,000, 10,000 dote. Bibilihan ka rin niya ng malaking color TV. At ang kapatid mo, makakakuha pa siya ng 3,000, 3,000 piso. Hindi ba gusto mong magpakasal? Tayo na. Pumunta tayo kay Zhang Luzi para magpakasal. Bitawan mo ako. hindi ako pupunta. Nagkasunduan na kami ni Yan Shu. Magpapakasal kami bukas. Ano? Boss, gusto ko ng isang tofu hua, lagyan ng asukal. Ryu. Boss, bigyan mo siya ng isang mangkok ng maalat na tofu hua. Ryu, ang maalat na tofu hua lang. Ang tunay na dekalidad. Ayoko na. Tabi, kailangan ko nang magtinda. Sobrang gusto mo talagang magtinda, ano? Kung ganoon, siguradong matutuwa ka sa regalong ibinigay ko sa iyo. Ito ay inihanda ko ng maingat para sa iyo. Ang kotse na ito, isang BMW, malaki ang trunk, marami kang mailalagay na gamit para sa pagtitinda. Dalhin mo ang mga gamit mo at ang sarili mo. Umalis ka na agad. Ikaw na babae ka. Bakit hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotseng ito? Ang perang kinikita ng ordinaryong tao sa buong buhay nila. Hindi pa sapat pambili ng gulong nito. Ikaw, Isang kotse lang iyan. Kung hindi gusto ng babae ko, palitan na lang ng iba.
Kahit anong ibigay mo, hindi ko kukunin. Hindi ko gusto ang tulad mong tao. Oo, ang boyfriend ko ay hindi kasing yaman mo. Pero mahal ko siya. Huwag mo na akong guguluhin pa, gamit ang marumi mong pera. Alam mo ba? Gusto ko talaga ang ganyang ugali mo. Noong nag-aaral ako sa kolehiyo, wala rin akong pera. Ang kuya ko ay sa pagbebenta ng isda umasa para buhayin kaming tatlong magkakapatid. Hindi ako pinapansin ng mga babae. Kaya, gusto kong mapaganda ang buhay mo. Kung ganoon, dapat kang lumayo sa akin. Iyon ang mas makakabuti sa akin. Iyang boyfriend mo, noong nag-aaral kayo sa kolehiyo, ikaw pa ang sumasalo ng tuition niya? Nag-iimbestiga ka sa akin? Nagtataka lang ako, paano nagustuhan ng isang taong duwag, na komportabling mamuhay sa pera mo at walang ginagawa? Siya ay isang magaling na estudyante. Mataas ang IQ. Hindi mo siya mapapantayan. Ikaw na walang pinag-aralan at parang tambay. Magkaiba kayo ng antas, langit at lupa. Umalis ka. Pangalawang binata. Nag-aral ka sa Universidad ng Tsinghua na may 1% lang na admission rate sa buong bansa bago pa yumaman ang kuya mo. Nakatingin ka lang sa libro pero makakagawa ka na ng baril sa pamamagitan ng pagdikit-dikit lang. Pagdating sa talino, pagdating sa kakayahan. Ang nobyo niyang graduate student, hindi karapat-dapat maging katulong mo. Pangalawang binata, maghanap ka na lang ng ibang babae. Hindi niya gusto ang pera at hindi rin niya ako gusto. Hindi mo ba naisip na ang ganyang uri ng tao ay napaka-interesante? Kumain muna kayong lahat. Ahahaha. Hay naku. Alas 9 ng umaga ang tamang oras. Alas 10 na ngayon, hindi pa rin dumarating ang ikakasal na lalaki. Tingin ko hindi ka talaga gusto nung tao. Matagal ko nang sinabi. Itong mga babaeng kusang loob at walang bayad, walang may gusto. Huwag kang maniwala sa pamahiin. Nagtiwala ako kay Yanshu. Siguradong may iba lang siyang ginagawa. Kaya siya naantala. Ikaw na walang utang na loob. Lumaki ka na, matigas na ang iyong ulo, hindi ba? Ngayon, babaliin ko ang mga pakpak mo. Nasa akin ang family registration book. Ngayon, wala kang pupuntahan. Huwag mong isiping magparehistro. Ma, nangako ako kay Ruyu, ikakasal kami ngayon. Hindi. Hindi ko hahayaang ang mahusay na manggagawa namin, mapangasawa yang swerte masamang babae na ikinamatay ng mga magulang niya. Mabait na babae si Ruyu. Kung mawawala siya sa akin, wala nang kasing ganda niya. Kalokohan. Kahapon, nakita ko pa, ang anak ni Professor Wang, tinanong niya pa nga ako tungkol sa iyo. Tinanong ako ng anak ni Professor Wang. Si Professor Wang ay isang matandang profesor sa inyong universidad. Basta pumayag siya at ginawa kang manugang niya, ang manatili ka at magturo sa eskwelahan, nasa kanya lang yan. Manatili sa eskwelahan? Aray, aray, aray. Hindi ba mas maganda yan kaysa sa swerte masama mong babae? Dalhin mo itong brown sugar. Pumunta ka sa bahay ni Professor Wang ngayon. Hanapin mo siya, sige na. Pero nangako ako kay Ruyu ngayon na aray, aray, aray. Sige, sige. Pupunta ako. Ma. Nakita ko na ang taong mahal ko. Gusto ko nang magpakasal. Kaya sinabi ko sa inyo. Ito lang ang mga bagay. Hindi ba ito medyo kulang sa klase? Ito. Hindi pa ba ito sapat na klase? Batang Ginoo. Ito ay hindi bababa sa ilang 10 milyon. Huwag mong sabihing para lang pakasalan ang isang asawa, kahit 100 pa ang asawahin, sapat na ito. Madaling makakuha ng kayamanan. Mahirap makahanap ng tunay na pag-ibig. Kunin lahat ng cash ng bangkong Haijing, gagamit ako ng napakamahal na bigay kaya para sabihin sa buong Haijing, magpapakasal na ako. Masusunod. Hindi maganda, Batang Ginoo. Si Binibining Su? Ikakasal na si Binibining Su ngayon. Nagsindi na sila ng paputok. Nakahanda na rin ang handaan. Maaaring nagpakasal na sila. Ano ang sinabi mo?
Tiyo mo, sa masayang araw na ito, hindi ko talaga gustong kumain ng isda. Gusto kong makita kung sino ang walang takot na taong iyon na nangangahas na pakasalan ng babae ko. Hindi dumating ang lalaking ikakasal sa mismong araw ng kasal? Nakakahiya talaga. Alam ko na ang apelidong Liu, ang dukhang iyon, ay talagang hindi ka mahal. Ate, mabilis ako tumakbo. Pupunta ako sa bahay ng Liu family para hanapin si kuya ngayon. Ay. Mataas ang pinag-aralan niya. Sa tingin mo ba magkakagusto siya sa inyo sa Su family na nagtitinda lang sa kalye? Ang matanda ninyong Su family ay napahiya na. Matagal ko nang sinabi na hindi kayo nababagay sa isa't isa. Ano naman kung ikasal ka sa kanya kahit ikaw ang lumapit? Naku, ang mukha ng matandang Su family ay tuluyan mo nang ikinahiya. Nakuha na ang mga red envelope pero walang lalaking ikakasal. Tuloy pa ba o hindi ang piging na ito? Ibalik ang pera, ibalik ang pera, ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ay. Sino ang nagsabing walang lalaking ikakasal? Huwag kayong umalis lahat. Itong si Ruyu ay walang alam. At ang lalaking ikakasal na nahanap niya ay hindi maaasahan. Pero ako, maaasahan ako. Nahanap ko na ang lalaking ikakasal para ngayon. Nasaan si Yanshu? Bakit hindi siya mismo ang pumunta? Dadalhin kita sa bahay namin sa kabilang pinto. Nandoon ang lalaking ikakasal para ngayon. Tara. Ang pangalawa mong tiyuhin pa rin ang pinakamahal sa iyo. Kanyang buong umaga, nahanapan ka na niya ng lalaking ikakasal. Tara, pumasok. Pumasok ka na? At mag-usap kayo ng mabuti. Tiyo? Buksan mo ang pinto. Anak, ginagawa ito ng tiyuhin mo para sa kabutihan mo. Pakakasalan ka, ngayon ikakasal ka talaga. Tiyo, buksan mo ang pinto. Aba, ang aking bagong kasal. Si Sugar Syrup Beauty. Ha. Ang baywang mong iyan. Ang puwet mong iyan. Ha. Mukhang magaling kang manganak. Siguradong bibigyan mo ako ng anak na lalaki. Ha. Tiyo. Buksan mo ang pinto at palabasin mo ako? Palabasin mo ako, Tiyo. Nakakolekta na kami ng pangkasal. Kahit paano magpapakasal ka ngayon. Hindi ba pareho lang kung sino ang pakasalan mo? Handa na ang hapunan ng kasal, bilisan mo at pumasok na sa silid tulugan. Mamaya ka na lang lumabas para sa toast. Tama Pangalawang lang Tiyo. yan. Palabasin niyo ako. Ito ay tadhana. Ito ay illegal na pagkulong. At ikaw? Ito ay panggagahasa. Sinasabi ko sa'yo, kung lalapit ka pa ulit, tatawag ako ng pulis para hulihin ka? Mamaya, kapag dinaganan kita sa sahig, sobrang magdurusa ka. Si Zhang Luzi ay isang elite sa Gao Group, tatawag ka pa rin ng pulis? Gusto mo ba na isama ka ni Zhang Luzi sa istasyon ng pulisya? Oo nga, maglingkod ka na lang kay Zhang Luzi ng maayos. Pagkatapos nito, tayo ay magiging bahagi na rin ng Gao Group. Kapag lumabas tayo, wala nang mangangahas na manggulo sa atin. Halika. Kuya Yanshu, sumama ka na sa akin. Pakasalan mo ang ate ko. Ha? Ha. Tingina. Ha. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Ha. 3 kilometro na lang? Bilisan mo pa. Opo, second young master. Halika. Bitawan mo ako. Bitawan mo. May gumuho sa daan sa harapan. Sarado na ang buong kalsada. Hindi na tayo makadaan. Gumastos ako ng 10,000 10,000 yuan para sa pangkasal. Kaya, dapat lang na magsaya ako ngayon. Ha. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Saklolo. Putol na ang lahat ng daanan. Ershao, anong gagawin natin? Hoy! Anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ba? Kunin mo? Bili na namin ang sasakyang ito. Dahil may pera ka, magaling ka na? Ang sasakyang ito ay bigay kaya ng asawa ko. Hindi ko ibebenta.
Ay, ikinabit ko na po ang isda para sa inyo. Dahan-dahan po kayo, mag-ingat po kayo. Yanshu, kuya! Bilisan mo! Bilisan mo! Ay, dahan-dahan, hindi na ako makahinga. Hindi pwede! Yanshu, kuya! Kailangan mas mabilis ka pang tumakbo. Hay, Saklolo! Saklolo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan! Ugh. Ang lakas talaga ng mga binti mo. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Ha. Huwag kang lumapit. Habang mas malakas ang laban mo, mas lalo akong nasasabik. Saklolo! 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 Saklolo? Saklolo? Sino? Sinong walang alam? Ha? Gusto mong mamatay? Sino ang nangangahas na saktan ako? Alam mo ba kung kaninong tao ako? Sigaw. Pangalawang Ginoo. Nagkamali ako. Hindi ko alam na siya ang tao mo. Nagkamali ako. Pangalawang Ginoo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na siya ang tao mo. Kung alam ko lang na siya ang tao mo, kahit napatayin pa ako, hindi ko siya gagalawin maski isang hibla ng buhok. Dalhin siya. Wag, pangalawang Ginoo. Patawarin mo ako. Dumating na ang ating ikakasal na lalaki. Mga kaibigan at kamag-anak, taas ang baso. Magsisimula na ang kasalan. Ha 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 ha. Ate? Nakita ko na si Yanshu, kuya. Pero bigla siyang may ginawa. Sinabi ko kay pangalawang tiyuhin na maghintay. Pero tinali niya lang ako rito. Aba, Ruyu, araw ng kasal mo ngayon. Bakit ka nakasimangot? Tingnan mo si Direktor Jiang Luzi. Napaka-presentableng tao. May mga bodyguard pa siyang kasama para magpakasal. Siya ngayon ay Direktor ng Procurement Department ng Shengqiang Group. Ikaw na isang mahirap na nagtitinda sa kalye. Isang malaking suwerte ang mapangasawa siya. Maganda, binabati kita. Ruyu, ngumiti ka na, magpakabait ka. Director Lucy, sana ay matulungan mo kami sa hinaharap. Ang Shengqiang Group ba na yan ay pag-aari ng pamilya Gao? Ikaw ba yang dukhang nobyo ni Ruyu? Ibagsak mo ang nobya. Kung hindi, ngayon magbayad ka ng regalo at uminom ng alak o umalis ka na agad. Dapat mong malaman, si Jiang Luzi, si Punong Jiang, siya ang pinuno ng pamilyang Gao. Kung maglakas loob kang guluhin ang kasal niya ngayon, mag-ingat ka baka bawiin ka ng pamilyang Gao. Aray, pang-aapi. Jiang Luzi, Punong Jiang, sawayin mo sila. Naglakas loob silang saktan ang iyong in-laws. Sige, saktan. Hayaan ninyong bugbugin ang husto. Tama. Bugbugin ninyo ng husto. Itong bastos na batang ito. Ang pamilyang Gao ang nasa likod namin. Saktan? Saktan mo ang martilyo mo. Ikaw. Siya ang pamilyang Gao. Pangalawang batang Ginoo. Pangalawang batang Ginoo. Inosente ako. Siya ang nagsabi sa akin na bigyan siya ng 10,000 piso at ibibigay niya sa akin ang kanyang pamangkin. Pangalawang batang Ginoo, wala na akong utang. Malinis akong gumawa ng mga bagay. Ano ang kinalaman ko rito? Mister, siya ay... Siya ang pangalawang batang Ginoo ng pamilyang Gao. Pangalawang batang Ginoo, paano natin haharapin ang taong ito?
Ibigay kay tiyong mo, ipadala sa bukas na dagat. Wag. Pakainin sa mga isda? Opo. Wag. Pangalawang batang Ginoo. Nagpawis ako para sa grupo. Nagdugo ako para sa pamilyang Gao. Patawarin mo ako. Pangalawang batang Ginoo. Pangalawang batang Ginoo. Patawarin mo ako. Opo. Halika, kukunin ko ito para sa iyo. Maliit na bata? Huwag kang matakot. Tandaan mo ito. Ako ang nobyo ng ate mo. Ang dote ni Gao family's second young master, 800 milyon piso na cash. Wow, ang daming pera. Ang dote ni Gao family's second young master, 88 at 50 piraso ng pambihirang alahas. Naku, wow. Ano? Ang dote ni Gao family's second young master, 800 at 888 piraso ng gintong bar. Ang daming gintong bar. Hindi ko pa nakita ang ganito karaming pera sa buong buhay ko. Ito ay sobrang mayaman, sobrang masagana. Ngayon, formal kitang aalukin ng kasal? Maging asawa ko. Mga nakatatanda ng pamilya Su, ngayon po ay narito ako para mag-propose kay Ruyu. Sana po ay basbasan ninyo kami ng walang hanggang kaligayahan. Mula ngayon, ang inyong anak na babae ay magiging asawa ko. Ang inyong anak na lalaki, palalakihin ko rin siyang matagumpay. Ipinapangako ko na sa buong Haijing, walang sinuman ang makakapanakit sa magkapatid. Sige, tanggapin mo na. Ruyu, alam kong ikaw ay isang mapalad at mabuting bata. Kuya, ate, ako na ang magdedesisyon para sa kasal ng inyong anak. Ako na ang bahala rito. Lahat taas ang baso. Palitan na natin ang lalaking ikakasal. Tuloy ang piging, ituloy nyo na. Ha 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 ha. Sino kayo para magdesisyon sa kasal ni Ruyu? Ay, ikalawang Ginoo. Mukhang hindi niyo pa po ito alam. Ang mga magulang po ni Ruyu, maaga po silang namatay, kaya kaming dalawa po ang nag-alaga sa kanilang lumaki. Hindi man kami ang kanilang mga magulang, pero para kaming mga magulang sa kanila. Nagsisinungaling kayo. Pagkamatay ni na mama at papa, si ate ang nagsumikap para sa amin. Kayo, araw-araw kayong pumupunta dito para magnakaw? Ikaw na bata ka. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ako. Hoy. Asawa ko. Ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga taong walang pagmamahal sa pamilya. At ikaw, ibebenta mo ang sarili mong pamangkin sa halagang 10,000 piso. Karapat-dapat ka bang tawaging nakatatanda? Naku po, ikalawang Ginoo, hindi nyo po kasi alam. Gusto ko rin po sanang bigyan siya ng taong magbabayad ng mas malaki, pero maaga kasing nawalan ng magulang si Ruyu. Hindi po siya swerte, kaya ganyan lang ang halaga niya. Nagtataka ako. Ako, ang kuya ko, at ang ate ko, kaming tatlong magkakapatid, nawalay din sa aming mga magulang ng maaga. Pinalaki kami ng kuya ko kasama ako at ang ate ko habang magkatuwang kami sa buhay. Ayon sa sinabi mo, ibig sabihin, kaming tatlong magkakapatid ay malas din at walang halaga? Aray, ikalawang Ginoo. Walang alam sabihin ng asawa ko. Mabuti ang intensyon niya, pero hindi lang siya marunong magsalita. Gamit ang dahilan ng pagiging kamag-anak, ginagawa ninyo ang pinakamasamang bagay. Kayong lahat, talhin ninyo sila. Patawarin mo ako, pangalawang master. Hindi ko nagagawin ulit. Patawarin mo ako, pangalawang master. Pangalawang master. Magkabalae tayo. Pangalawang master. Aba, pangalawang master. Patawarin mo kami, pangalawang master. Ang kasal ng aking ate ay nasa desisyon lamang niya. Kapag binubuli mo ang aking ate, kapag malaki na ako, babasagin kita.
Salamat sa ginawa mo ngayon. Pero iba ang utang na loob. Iba ang pagmamahalan. Sa tingin ko, Gusto mo bang bayaran iyon sa susunod na buhay? Ruyu, alam ng buong Haijing City na ako, si Gao Xingluo, ay may mapanganib na negosyo. Baka mauna akong mamatay kaysa sa iyo, o baka hindi na kita makita. Kung gusto mong magbayad, ngayon na, ay, ibababa mo ako. Binabati namin si Madam Gao ng pamilya Gao. At ang asawa ni Pangalawang Master Gao. Maligayang bati, Pangalawang Master. Naway lumaki ang inyong negosyo at umabot sa rurok ng tagumpay. Ibababa mo ako. Inom tayo? Inom tayo? Sana magkaanak agad kayo. Tama nga naman. Tara, itaas ang baso. Itaas ang baso. Siyempre, si Pangalawang Master pa rin. Ibaba mo ako. Bitiwan mo ako. mula pagkabata tinuruan na ako ng aking kuya na ang pamilya Gao ay hindi gumagawa ng negosyong walang kita. Madalas ding sinasabi ng hipag ko na masama akong tao. Siguro, walang susunod na buhay? Kaya, kung magbabayad ng utang na loob, ngayon na ito. Ibibigay ko na sa iyo ang aking tindahan. Ang bahay ko ay maaari ko ring ibigay sa iyo. Ang kagalang-galang na ang Gao Corporation, kulang pa ba sa isang simpleng inuman? Isa lang akong tindera? Kahit hindi mahalaga ang aking tindahan, iyon na ang lahat ng pag-aari naming magkapatid. At saka, ikaw ay ang pangalawang binata ng pamilya Gao? Ako'y isang simpleng tindera? Hindi. Tayo bagay magkasama. Anong hindi bagay? Ilang taon na ang nakalipas. Ang pamilya namin ay nagtitinda lamang ng isda. Mayroon lang kaming isang isdaan at wala kaming pera. Kaming magkakapatid ay laging binubuli ng mga tao tulad mo ngayon. Alam mo ba kung bakit kita gusto? Ang pangalawang binata ay napapaligiran ng maraming magagandang babae? Bakit mo pa ako niloloko? Alam mo ba kung ano ang ilaw? Siguro, magkunwari ka na para sa pera. Ay sasama ka sa akin. Kailangan lang natin ng isang gabi para makamit kita at hindi na kita guguluhin pa. Hindi kita gagalawin. Maging girlfriend ko lang sa isang araw. At tapos, tabla na tayo. Huwag ka nang bumili. Bakit? Ayaw mo? Ang dami mong binili? Kwintas? Relo? Bag? Hindi ko na yan mauubos habang buhay. Kahit na maging girlfriend lang kita sa isang araw, responsibilidad kong bigyan ka ng mga alahas habang buhay. Servidora, i-package nyo lahat ng mga to at kayo, ihatid nyo yan sa bahay niya. Opo. Ikaw, May pakiramdam ako na siguro hindi ako magtatagal na kasama ka. Pero kung ang mga bagay na ito ang kasama mo, baka hindi mo ako makalimutan kailanman. Senyorito, may maliit na bagay lang sa bahay na kailangan kong asikasuhin. Hawakan mo ang card ko. Bumili ka ng kahit anong gusto mo rito. Sunduin na lang kita mamaya. Ruyu, Ruyu, umalis ka na. Ruyu, Ruyu, sandali lang.
Ano pa bang masasabi mo? Kung may mahalaga kang dapat gawin sa mismong araw ng kasal at iiwan mo ako? Hindi mo talaga ako mahal. Ruyo, napilitan lang ako. Sabi ng nanay ko, kung maglalakas loob akong pumunta sa bahay ninyo, magpapakamatay siya sa tapat ng pinto namin. Inutusan niya rin akong pumunta sa bahay ni Professor Wang at maging isang live-in son-in-law. Kaya pala? Hindi ka pumunta sa kasal ngayon? Pero pumunta ka kay Professor Wang? Tama? Binabalaan kita. Pagkalabas mo, huwag kang pumunta kung saan-saan, lalo na sa bahay ng Sue. Makinig ka sa akin. Pumunta ka sa bahay ni Professor Wang. Kapag pinakasalan mo ang anak na babae ni Professor Wang, ikaw na ang susunod na professor. Ang pamilya natin, magiging isang pamilya na ng mga matatalinong edukado. Alam mo ba? Masyadong mapagmataas si Professor Wang. Kahit pa gusto ako ng anak niya, paano kung hindi siya pumayag sa kasal na ito? Tanga ka ba? Si Professor Wang, iisang anak lang ang babae niya. Basta masolve mo ang babaeng iyon, si Professor Wang, kahit na ayaw niya, kailangan niyang tanggapin ka bilang manugang niya. Paano kung talagang tumanggi siya? Maaantala ako at si Ruyo ay makakaligtaan ko rin. Ang babaeng iyon, si Suruyu, kahit walang dowry, gusto niyang magpumilit sa iyo. Ikaw, kailangan mo lang siyang suyuin. Siya ay isa lamang sa mga reserba mo. Gusto ba akong saktan ng nanay mo? Sige na. Umalis ka na. Ruyo, nasa leeg ko na ang patalim ng nanay ko. Wala akong magagawa kundi sumunod. Sa tingin mo, ang plano ng nanay mo ay tama? Sa ugali mong iyan, bagay na bagay kang mag-aral. Mula ngayon, wag na tayong magkita. Hala, patawarin mo ako. Ruyo, nagkamali ako. Hindi ko nasusundin ang utos ng nanay ko. Patawarin mo na ako. Huwag mong kalilimutan na ako ang nagligtas sa inyong magkapatid. 2 buhay ang utang mo sa akin. 8 taon na ang nakalipas, ako ang nagdala sa iyo at sa iyong kapatid sa ospital. Kung hindi, wala sanang buhay ang pamilya Su. Ruyo, gumising ka. Ruyo. Noong nakita kitang nakahiga sa lupa, wala akong naisip. Ang nasa isip ko lang, kaya kong ibigay sa iyo ang buhay ko. Paano kung hindi pumayag ang iyong ina? Paano na ang kasal natin? Araw-araw, buong araw, iniisip ko, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sa susunod na bantaan ako ng aking ina, sabihin niyang tanggapin ka bilang asawa niya o hindi na niya ako anak. Sa buong buhay ko, kaya kong mabuhay nang wala ang lahat, pero ikaw lang ang hindi ko kayang mawala. Patawarin mo ako, Ruyo. Ito ang ginawa ko ng aking sariling mga kamay, ang singsing at ang kuwintas. Ang singsing ay gawa sa bakal, hindi ito mahalaga. Ngunit ito ay kumakatawan sa aking intensyon, tulad ng matibay na bakal. At itong hugis puso na bato, matagal ko itong hinanap sa likod ng bundok. Ginawa ko itong kuwintas gamit ang aking sariling mga kamay. Ito ang kumakatawan sa aking damdamin. Pangalawang Ginoo. Talaga namang wala kang puso. Pinakita ko lang naman sa mga mangmang. Sa nayon ng Mangniu ang kapangyarihan. Sa kuya mo, bakit mo pa? Ako inutusan na ipahuli? Ano? Hindi mo na pinapahalagahan ang ating samahan? Halos barilin mo na ang kuya ko at ang pagkakataong ito na. Makaupo ka rito ay ang pinakamalaking pabor na maibibigay ko sa iyo. Ang ganda ng sinabi mo. Balita ko. Nag-utos ka na ipahuli. Ako,
Kung hindi nagmakaawa si Senyor Tai, hindi ako makakarating dito para makita ka ngayon. Nasa Haijing na. Ang grupo ng investigador mula sa probinsya. May mga bagay sa grupo na kailangan itago at sa ganitong pagkakataon, sinisiraan. Amo pa ang kuya ko, wala akong magagawa. Kami na nagtitinda ng isda, alam namin na habang lumalaki ang alon, tumataas ang presyo, pero dapat din naming maintindihan na bago dumating ang bagyo, kailangang pumasok muna sa daungan. Ikaw, naiintindihan mo ba? Gusto ko lang naman makuha ang atensyon mo, hindi ba? Kung tutuusin, ang panganay na anak ni Senyor Tai ay pinakasalan ng kuya mo, siya ang ate mo, at ngayon ako, naman ang kanyang pangalawang inampong anak, kaya tayong dalawa ay perpekto para sa isa't isa. Ang ate ko ay inayos na ni Senyor Tai na makapasok sa pamilyang Gao, kaya imposible na mapangasawa kita. Anong sabi mo? Nakakalimutan mo na ba kung paano yumaman ang pamilyang Gao ninyo? Umuwi ka at sabihin mo kay Senyor Tai, iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayon, kung ang ate ko ay masayang namumuhay kasama, ang kuya ko, tatanggapin ko siya. Pero kung hindi pa rin ako kontento si Senyor Tai at gusto pa rin niyang magdagdag ng isa, pang sakit sa ulo sa tabi ko, huwag mo akong sisihin. Kung hindi ko na isa sa alang-alang ang ating samahan. Hahaha. Ruyu, magaling ba ako? Oo. Hala, kuya, Aray! paano ninyo nagawang sipain ang kuya ko? Sino ang sumipa sa kuya mo? Kayo mismo ang tumakbo at bumagsak. Nanggugulo lang kayo? Hayop ka, ang lakas mong sabihin na nanggugulo kami. Kung nabalian, ako ngayon, ikaw, magbayad ka ng 15,000 piso. 15,000? Estudyante lang ako. Wala akong pera. Wala kang pera pero nandito ka para makipaglandian. Sino ang niloloko mo? Walang pera? Hindi ba't balewala? Ba't lang kung mabalian ako? Pumili ka na. Ngayon, bayaran mo ako ng 15,000 piso? O, babalain ko rin ang mga binti mo? O, hayaang makipaglaro sa amin ang kasintahan mo? Hindi naman siguro masama yon, hindi ba? Anong gusto ninyong gawin? Pangalawang binata. Ito ang arcade ni Tito Hu. Pinapatawag po kayo ng kuya at ate. May kailangan daw po silang pag-usapan. Alam ko na. Anong balak ninyo? Anong gagawin? Ayaw magbayad ng utang ng nobyo mo? At ayaw ring maputulan ng paa. Kaya wala tayong magagawa. Kundi ikaw na lang ang pahirapan. Boss, pag-usapan natin ito ng maayos, huwag mo siyang saktan. Umalis ka riyan. Hayop, ang galing mong magsalita. Ilabas mo ang paa mo para tagaanan ko ng isa at hindi na kailangan pang sumama ng nobya mo. Ruyu, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Pumunta ka roon at magbantay. Huwag mo akong gambalain habang nakikipaglaro ako sa babae. Ruyu, huwag kang matakot. Huwag mo silang galitin. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng tulong. Magtiis ka muna. Iyan ang tama. Magbantay ka riyan ng mabuti. Pagkatapos kong makipaglaro sa babae mo pa rin siya. Kayo? Hindi ba't yan siya? Hoy, Ruyu, sigurado akong poprotektahan kita. Yanshu? duwag. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mong babae? Anong klaseng lalaki ka? Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Yanshu. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo ngayon? At kung sino ang sinasampal mo? Pangalawang anak ni Gao? Napakahusay mo, hindi ba? Mayaman at makapangyarihan ka? Sino ba sa buong Haijing City ang hindi nakakaalam? Ngunit tanungin mo ang sarili. Mong konsensya? Paano mo nakuha? Ang pera mo? Kung matutulog ka sa gabi? Makakatulog ka ba? Kahit gaano ka kagaling magkunwari, sa harapan ko, hindi mo matatakasan. Ang amoy ng dugo sa iyong pagkatao. Hinding-hindi ko magugustuhan. Ang katulad mo. Yanshu? Tara na.
Ruyu, bakit ka nakapaggalit sa isang bigatin tulad ng pangalawang nakababatang ginoo ng pamilya Gao? Bakit hindi mo sa akin sinabi? Natatakot ako na wala kang magawa? At mag-alala ka pa sa akin? Ay, wala lang. Ako na lang ang bahala sa sarili ko. Masakit. Sobra naman siyang mapang-abuso. Ang bigat ng kanyang kamay. Ayos lang. Ruyu, sinong lalaki ang hindi nabugbog para sa babaeng mahal niya? Ikaw lang ang nasa puso ko. Kahit paharapin ko ang pamilya Gao, hindi ako aatras. Ruyu, tinawag ako ng universidad, bababa muna ako. Profesor Wang. Maliit na Liu. Maraming gustong manatili sa universidad na mga graduate. Student ngayon. Ang slot naman, 2 lang. Ha? 2 lang? Huwag ka ngang masyadong maingay. Sa pag-aaral, kailangan mong maging tapat at mapanatili ang iyong kalmaduhan. Hindi ba tama ako? Opo. Tama po kayo. Tama po kayo. Ang anak kong babae, kaarawan niya bukas. Oh, Professor Wang, naghanda ako ng regalo. Pupunta ako sa bahay ninyo bukas. Gusto kong yayain si Miss Wang para umamin ng pag-ibig sa kanya. Sa tingin ninyo, bagay ba? Ang mga bagay ng kabataan, kayo na lang ang mag-ayos. Kung tataya ko ang matandang mukha kong ito, ang pagkuha ng isang slot para manatili, hindi magiging problema. Pero, itong slot na ito, ibibigay ko lang sa mga kasapi ng pamilya. Professor Wang, sa unang tingin, nahulog na ang loob ko kay Miss Wang. Kailangan ninyo akong bigyan ng pagkakataon na ligawan siya. Hindi ba iyan ang kay Binibining Su? Ang nobyo? Naghiwalay na sila? Kahapon lang magkasama pa sila. Paanong sila maghihiwalay? Anong problema mo? Anong ginagawa mo? Tanghaling tapat, huwag mo akong gambalain sa negosyo ko. Ang mga tauhan ko na ang magbabantay ng pwesto mo? Sumama ka sa akin. Dadalhin kita para mag-billiards. Sinabi ko, nang ayaw ko ng billiards. Pero ang nobyo mo ang may gusto. Uulitin ko, hindi kita nobyo. Tingnan mo. Maligayang bati sa'yo. Balik single ka na. Ikaw, Huwag kang malungkot. Dadalhin kita sa isang lugar. Kaya pala ayaw mong magpakasal sa akin. Kaya pala may bago ng kasintahan ang pangalawang ginoo. Umalis ka. Ngumiti ka. Huwag ka nang masyadong malungkot. Tingnan mo ang kalawakan. Umiilaw na sila sa loob ng daan-daang milyong taon.
Ang lalim naman ng sinabi mo. Hindi yan bagay sa isang tulad mong salbahing tao. Hindi mo lang alam. Bago ako naging salbahe. At noong nag-aaral pa ako, iyang ex-boyfriend mo, hindi siya karapat-dapat kahit maging tagapaglingkod ko. Gabi na, uuwi na ako. Paalam. Hahatid na kita. Huwag na. Wala tayong ugnayan ngayon. Huwag ka nang malungkot. Lahat ng mayroon ng iba, magkakaroon ka rin. Sandali, ibibigay ko rin sa iyo ang isang palumpon ng bulaklak. Anong ginagawa mo? Pampublikong ari-arian yan. Ikaw na ang nagsabi. Ako ay isang salbahe. Hindi maaari. Anong ginagawa nyo? Nagnanakaw ng bulaklak. Bilisan mo. Ito, para sa iyo. Sa tuwing makikita mo ito, ang ibig sabihin ng bulaklak na ito ay kasiyahan. Ruyu, nakabalik ka na. Bagong bili kong bulaklak. Gusto mong mag-alaga ng bulaklak? Anong ginagawa mo dito? Ruyu, bakit parang hindi ka masaya ngayon? Sobrang pagod ba sa trabaho? Pumunta ako sa bilyaran ngayon. Hindi. Ruyu, nagkakamali ka. Nakita kitang hinalikan mo siya. Ano pa ang gusto mong sabihin? Tinuturing mo ba akong tanga? Ruyu, nagkakamali ka talaga. Ginagawa ko ito para sa ating kinabukasan. Anong kinabukasan? Kailangan mo pang hawakan ang kamay niya? Halikan ang labi niya? Ay, yakapin ang baywang niya? Ang kinabukasan na sinasabi mo? Ay ang kinabukasan ninyong dalawa. Wala ka talagang alam kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa atin. Alam mo ba, 2 lang ang pwesto para manatili sa paaralan ngayong taon. May isa na ang tatay niya. Gusto niya ako. Sinabi ng tatay niya, basta magkaroon lang kami ng relasyon, pag nagsawa na siya, pwede ko na siyang hiwalayan. Para sa ating kinabukasan, handa akong isuko ang lahat. Kasalanan ko bang mahirap ako? Kaya, niloloko mo siya? Grabe naman. Ruyu, ikaw lang ang nasa puso ko. Para sa iyo, kaya kong isuko kahit buhay ko. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Para lang mabigyan kita ng magandang buhay, kaya kong isuko ang lahat. Ang prinsipyo ng isang lalaki, ang dangal at moralidad. Wala akong pakialam sa mga yan. Patawarin mo ako? Nagkamali ako ng pagdududa sa iyo. Hindi. Nagbago ka. Hindi mo na ako mahal. Hinalikan ko siya, marumi na ako, kinamumuhian mo na ako. Hindi ganyan. Huwag kang umalis. Ako ang mali. Ang pagmamahal ko sa iyo, ang lahat ng bituin sa langit na ito ay makakapagpatunay. Oo, wala akong pera, pero ang buhay ko ay sa iyo. Hindi mo iyon kasalanan? Hindi mo iyon kasalanan? Tayo ang masyadong mahirap. Tayo sa hinaharap. Hindi maganda. Nasusunog sa direksyon ng mansyon ng pamilya Su. Nasusunog. Nabalitaan ko na may tao pa sa loob. Nakakaawa naman. Walang nakalabas na tao mula sa loob ng bahay. Ang pagiging babae ni pangalawang binata. Ito ay isang maliit na babala lamang. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang nagkasunog sa bahay? Ang kapatid ko. Nasa loob pa ang kapatid ko? Ruyu, huwag kang padalos-dalos. Sobrang laki ng apoy. Nagmamakaawa ako sa iyo.
Iligtas mo ang kapatid ko? Iligtas ninyo ang kapatid ko. Kapatid, Huwag kang pumasok. kapatid, magtiis ka? Pupuntahan ka na ni ate. Liu Yanshu? Hindi ba sinabi mong ibibigay mo sa akin ang buhay mo? Bakit ka umatras? Hindi mo talaga ako mahal. Ang sinabi mo kanina, lahat ay panloloko lang sa akin. Ruyu, huwag kang pumasok. Anong nangyayari? Pumasok si Ruyu. 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 Salamat sa iyo dahil iniligtas mo kami ng kapatid ko. Paano mo babayaran ang utang na loob mo sa akin? Alam mo na, Ang ginagawa mo ay pang-aabuso sa kabutihan? ako ay isang taong mapagtanim ng galit. Ang utang sa akin, hindi ito pwedeng ipagpaliban. Ikaw? Hindi maganda. Ang batang lalaki na kasama ninyong dinala. Dahil sa sobrang paglanghap ng usok, ngayon ay nagdusa ng pagbagsak ng baga. Kailangan niya ng agarang lung transplant. Ano? Kailangan ng gawin ang operasyon ngayon. Kamag-anak ka ba ng pasyente? Ang bayad sa operasyon ay 200,000 piso at kailangan itong bayaran ngayon. 200,000 piso? Binibigyan kita ng 1 oras para makalikom ng pera. Kung papalampasin ninyo ang pinakamahusay na oras ng pagliligtas, mahuhuli na ang lahat. Hihiram ako ngayon. Hihiram ako ngayon. Saan ka pupunta? Hihiram ako ng pera. Sino ang hihiraman mo? Ang mga mapang-abusong kamag-anak mo ba? O ang ex-boyfriend mong walang silbi? Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Hahanapin ba kita? Ang utang ko sa iyo, sobra-sobra na. Boss, ang dahilan ng sunog sa pamilya Su, naimbestigahan ko na. Alam ko na, dalhin mo agad ang mga tao sa ospital, aalis na ako. Ngunit ang iyong kalusugan, Dahil naglakas loob siyang galawin ang babae ko, gawin kong magbayad si Cheng Sisi sa kanyang ginawa. Hello, tita? Makikinig ka sa sasabihin ko sa iyo? Hello, Ginanglin. Minsan ang tinulungan ng aking ama ang pamilya ninyo. Ako. Hello, Tito Zhang. Minsan mo nang sinabi na anumang hirap ang maranasan ko? Hello? Hello? Yanshu? Hinihiling ko? Dahil sa 8 taon nating relasyon? Pahiram ako ng pera. Ruyu, ako... Sumakay ka. Ang sakit ng kapatid mo, ang huling araw na ibinigay sa iyo ng ospital ay 15 minuto na lang ang natitira. At mula rito hanggang sa ospital, 10 minuto lang ang kailangan. Ngayon, ako lang ang makakatulong sa iyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At ayaw ko rin ng pera mo. Sa buong Haijing City, ang pera ng pamilya Gao ninyo, ang pinakamadumi. Suruyo, mula bata pa ako, tinuturuan ako ng kapatid ko
na kapag ang tao ay nasa pinakamahina at walang magawa, hindi dapat magpadala sa damdamin. Siyempre, maaari ka ring magpadala sa damdamin para sa dangal mo. Pero ang pamilya mo ay makakaligtaan ng paggagamot at magbabayad ng buhay. Pag-isipan mong mabuti, handa ka ba talagang ipagpalit ang buhay ng pamilya mo para makipag-away sa akin? Gusto mo na naman bang maging girlfriend mo ako? Ang pabor na ito ay iba sa nakaraan. Matagal ko itong pinag-isipan. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, maging sikretong kasintahan ko sa loob ng 10 taon hanggang sa magsawa ako. Pangalawa, magpakasal ka sa akin, maging asawa ko. Sa dalawang pagpipilian mo, may mapagpipilian ba talaga ako? Ito ay pananamantala. Ginangsu, negosyante ka rin. Kaya dapat alam mo na, sa negosyo, kailangan ng pagsang-ayon ng bawat isa. At malinaw ang transaksyon. Kung gusto mong makakuha ng isang bagay, kailangan mo ring magbigay kapalit. Kaya hindi ito pananamantala. Ito ay negosyo. Paigsi na ang oras, mayroon ka pang 1 minuto, kailangan mong magdesisyon, maging kasintahan o asawa, o kaya bumaba ka at ihanda mo ang libing ng iyong nag-iisang kamag-anak. Siyempre, ang normal na tao ay pipiliing magpakasal sa akin. Ito ang pipiliin ko. Ang maging sikretong kasintahan sa loob ng 10 taon. Kahit na kailangan itong itago. Kahit papaano ay may pag-asa. May pag-asa. Kung nagpakasal talaga ako sa iyo, ang buong buhay ko ay masisira na lang. Anong ginagawa mo? Tinuturuan kita kung ano ang obligasyon ng isang kasintahan. Pangalawang Ginoo, si Ginangsu ay minamanmanan ni Cheng Sisi. Delikado ito. Kailangan ba nating magpadala ng tao para protektahan siya? Natatakot ako na baka tumutol si Ginangsu. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para panatilihin siya sa tabi ko. Bitawan mo ako! Kailangan ko pang pumunta sa ospital. Hindi ka naman doktor, anong mapapala mo kung babalik ka? Nababayaran ko na ang pera, oras ng trabaho mo ngayon. Tingnan mo, dumating na ang meteor shower. Kung totoo nang may meteor shower, hihilingin ko na hindi na kita makita kailanman sa buhay na ito. Kung gayon, hihilingin ko naman na sa susunod nating buhay at sa susunod pa ulit, tayo ay magkasama. Alam mo ba kung bakit? Sobra kitang kinaiinisan? Hindi mahalaga. Sa buong lungsod ng hiking, marami ang ayaw sa akin. Kailangan ko lang malaman na mahal kita. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Magbabago na ako, hindi ba pwede? Gusto ko ang mga mata mo. Kung gayon, magpapa-plastic surgery ako? Gagawin kong single eyelid. Gusto ko ang ilong mo. Kung gayon, magpapa-bone shaving ako? Gagawin kong pandak na ilong. Gusto ko rin ang mga labi mo. Kung gayon, magpapa-hyaluronic acid ako? Gagawin kong pouty lips. Gusto ko pa. Gusto ko pa ang katawan mo. Kung gayon, magpapa-inject ako ng saline bag. Basta't hindi ka nag-aabalang magbago,
Pwede kong halikan ang hyaluronic acid, laruin ang saline bag, at makatulog sa mukhang gawa ng plastic surgery. Basta ikaw iyon, kahit buto na lang ang natira sa iyo, sa libingan ko pa rin kita ililibing. Dahil, mahal kita. Nagustuhan mo ba? Ito ang bahay na personal kong dinisenyo para sa iyo. Magandang araw, Pangalawang Ginoo. Magandang araw, Ginang. Ginang, ito ang mga inihanda ng Pangalawang Ginoo para alagaan ang inyong pamumuhay at seguridad. Sanay akong ako lang ang naglilinis. Hindi ko kailangan. Ang ganito karaming tao. Si Su, Ruyu ay maaaring maglinis mag-isa, magtinda sa kalye mag-isa, ngunit ang aking babae ay hindi kailangan gawin iyon. Umalis na. Lahat kayo, mag-ingat at pagsilbihan niyo ng maayos si Ginang. Sa bahay na ito, kung hahayaan ninyong makaranas ng kahit katiting na paghihirap si Ginang, ipapataw ko ang patakaran ng pamilya. Masusunod. Dapat ay tatalakayin natin ang tungkol sa kapatid mo, pero dahil nakatulog ka na, bukas na lang natin pag-usapan. Gising ka na. Hindi ba't sabi? Pag-uusapan natin ang tungkol sa kapatid ko? Oo nga. Miss na miss ka niya. Ikaw talaga. Gagawin mo ang lahat makamit lang ang gusto mo. Ikaw talaga ang babaeng mapagkakatiwalaan ko. Gawin mo na lang ang gusto mo. Titiisin ko na lang. Para kang aso. Iyan ang bayad ko sa iyo. Suruyu, sasabihin ko sa iyo, ang kagat na iyan sa balikat mo ang marka ko. Matulog na tayo. Hindi ako isang mabuting tao. Pero pinapalampas kita ngayong gabi dahil ayon sa kontrata, may 10 taon pa para dahan-dahan kitang paglaruan hanggang sa magsawa ako. Uy, Ikaw ba ang babae ng pangalawang binata? sino ka? Ang tapang mo naman para agawin sa akin ang lalaki ko. Mukhang hindi pa sapat ang leksiyon. Sa iyo noong sunog kamakailan ano? Ikaw? Anong gusto mong gawin? Hawak ko ang kapatid mo. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Tulungan niyo ako! Huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hoy, hoy! Gaushing Lo, dahil pala sa iyo ang lahat.
Linisin ninyo ng maigi pati ang mga sulok at gilid diyan, linisin din, huwag magtira ng alikabok. Nasaan siya? May nangyaring problema sa loob ng grupo. Nagmamadaling umalis ang pangalawang binata para asikasuhin. Ihanda mo agad ang sasakyan? Pupunta ako sa ospital ngayon. Pangalawang ginang. Ito, pero nagbigay na ng utos ang pangalawang binata. Ngayon ay panahon ng kaguluhan. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay. Pero kailangan kong pumunta agad sa ospital. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ng kapatid ko. Nasaan ang tao? Nasaan ang taong nakahiga sa kama na ito? Saan siya nagpunta? Nandito lang siya kanina. Siguro naglaro lang ang bata, bumaba sa kama, at babalik din sandali. Nasa kamay ko ang kapatid mo. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Saklolo! Wag mong saktan ang kapatid ko. Kung ano man ang gusto mong ibibigay ko sa iyo. Hindi. Hindi siya naglaro? May nangyari sa kanya. May nangyari talaga sa kanya. Pangalawang master? May pangalawang master pa ako? Oo, kapatid, hintayin mong tawagan ko si pangalawang master. Paumanhin, ang teleponong tinatawagan mo ay wala sa service area at kasalukuyang hindi makontak. Gao, Xingluo, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Paumanhin, ang teleponong tinatawagan mo ay wala sa service area at kasalukuyang hindi makontak. Gao Xingluo, nakikiusap ako sa iyo. Sagutin mo na ang telepono! Paumanhin, ang teleponong tinatawagan mo ay wala sa service area at kasalukuyang hindi makontak. Gao Xingluo, nasaan ka ba talaga? Kinuha ng kuya ko ang aking telepono. Lubos akong nag-aalala na may nangyayari sa bahay. Sumunod ako sa panganay mong kuya sa loob ng 10 taon. Hindi pa siya kailanman nagkamali. Makinig na lang tayo sa kanya. Pero masyado akong nagmadali sa pag-alis ngayon. Maraming bagay ang hindi ko naayos. Lalo na si Suruyo. Nag-aalala ako na pagkatapos kong umalis, siya ang magiging target ng iba para saktan ako. Ipinagkatiwala ko rin ang anak ko sa kuya mo. Huwag kang mag-alala, aalagaan niya ang lahat sa bahay. Xingluo, ikaw ba yan? Mukhang hindi mo rin mahanap ang pangalawang Ginoo. Walang kwentang babae. Ibalik mo sa akin ang kapatid ko? Handa akong iwan si Gao Xingluo? Umalis. Hindi ka niya pinapayagang umalis. Hindi ka makakaalis. Ano bang gusto mong gawin ko? Tulong! Tulong! Pakawalan mo ang kapatid ko? Gagawin ko ang lahat. Gusto mong pakawalan ko siya? Pwede naman. Nakikita mo ba yung itim na kotse sa tabi ng daan? Lumapit ka at sumakay sa kotse. Maaari ko siyang pakawalan. Ate, tulungan mo ako! Tandaan mo, huwag mong sabihin kahit kanino. Kung maglakas loob kang hindi sumunod, maaari ko siyang patayin anumang oras. Ikaw. Hello? Hello? May masama akong kutob. Kailangan kong bumalik. Pangalawang Ginoo, sabi ng kuya mo, hindi ito katulad ng dati niyang ginagawa. Hindi ka na niya kayang protektahan. Pwede akong makinig sa iyo sa ibang bagay, pero hindi ngayon. Delivery para sa 3305. Pangalawang Ginoo.
Tito mo, kailangan ko talagang bumalik. Ito ba ang mukha na umakyat sa pangalawang Ginoo? Hindi naman kagandahan. Ang babae ng pangalawang Ginoo, interesado kaming lahat sa Mango Village. Nasa kamay na natin siya. Hindi na matigas ang ulo ng pangalawang Ginoo. Sa ngalan ng buong nayon, nagpapasalamat ako sa iyo, Miss Cheng. Gusto mo bang sabihin, napakawalan ko ang kapatid mo? Hayop ka, mangarap ka. Kayo, asikasuhin niyo ng mabuti ang babae ng pangalawang Ginoo. At pupuntahan ko naman siya. Nakakagulat. Akala ko sa simula na ang pagkidnap sa babaeng ito ay walang silbi. Sino ang mag-aakala na ang pangalawang Ginoo ay bumalik? Bitawan mo siya. Sa tingin mo ba mapipigilan ako ng walang kwentang bagay na yan? Hindi ako mapipigilan ng linyang yan, senyorito. Pero kapag lumagpas ka sa linyang ito, itong bata, ipadadala ko na siya sa kabilang buhay. Senyorito, maganda ba ako? Kung luluhod ka ngayon at mag-propose sa akin, baka sakali pag-iisipan kong pakawalan ang iyong maliit na kerida. Ang ganda at kinis naman nitong babae. Uunahin muna namin siyang paglaruan. Nakapila pa ang lahat dito sa nayon. Tanggalin ang tape sa bibig niya para mas masaya ang laro. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sino nagsabi sa iyong sumigaw ng ganyan? Hubaran siya ng damit. Turuan natin siya kung paano sumigaw. Hindi na ako makapaghintay. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tigil. Ikaw ba ang nambuli sa kanya kanina? Sasabihin ko sa'yo, kami na nagbebenta ng isda. Ang prinsipyo namin ay suklian ang kabutihan at huwag patagalin ang paghihiganti. Wala na. Wala na. Medyo mas maganda na ba ang pakiramdam mo?
Ang aming si Ruyo ay isang mabuting tao. Dapat siyang mabuhay hanggang 100 taong gulang. Anong nangyayari sa'yo? Naaalala mo pa noong dinala kita para panoorin ang meteor shower? Sinabi ko, ang buhay ng tao ay napakaikli talaga. Ang ilang tao ay nabubuhay hanggang 100 taong gulang at ang iba ay maaaring mabuhay lamang hanggang 28 taong gulang. Naisip ko, kahit isang araw ay wala na ako sa tabi mo, makakatanggap ka pa rin ng ang ginto ay ang pinakamatatag na materyal sa mundo. Nakita mo ba ang 2 maliit na gintong figura sa tuktok ng regalo? Iyon ay ikaw at ako. Noong dinala kita para panoorin ang meteor shower, naaalala mo pa ba kung ano ang hiniling mo? Oo. Ang hiniling natin ay sa susunod na buhay at sa sumunod pa na buhay, magkasama pa rin tayo. Bukas, umalis ka na rito. Sawang-sawa na ako sa iyo. Mga kaibigan sa lungsod ng Haikyo, kakalutas lamang ng pambansang pulisya ng isang malaking kaso ng krimen sa pagtugi sa mga kriminal. Ang negosyante ng ating lungsod, si Gao Xinglo, ay kalunos-lunos na nahulog at namatay. Ipinangako natin na sa susunod na buhay, sa susunod pang buhay, tayo ay magsasama pa rin. Kung titingnan noong bata pa pala ang isang tao, ang pinakamalaking kamalasan ay ang makita ang labis na minamahal mo sa maling oras.